Welcome to Wars and Battles. Before we begin, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Imagine this, isang napakalaking empire, Persia, laban sa mga maliliit at hiwa-hiwalay na city-states ng Greece. Pero dito nagsisimula ang isang malaking plot twist sa kasaysayan. Dahil ang digmaang ito ang patunay na hindi lang dami ang sukatan, kundi diskarte, timing at lugar ng labanan. So, paano nga ba nagsimula ang Greco-Persian Wars? Una, kailangan nating pumunta sa Asia Minor, modern Turkey, kung saan may mga Greek cities na tinatawag na Ionia. Greek ang kultura nila, pero kontrolado sila ng Persya, at dito pa lang may tension na agad. Dahil sanay ang Greeks sa sariling pamamahala. Dahil dito, naglagay ang Persya ng mga tyrant rulers, mga lokal na pinunong loyal sa empire, hindi sa tao. At naturally, hindi ito nagustuhan ng mga Ionian Greeks. Noong 499 BC, isang leader mula Miletus, si Aristagoras, ang nagsindi ng rebelyon laban sa Persya. Humingi siya ng tulong sa mainland Greece at tumugon ang Athens at Eretria. At dito na tuluyang nagbanggaan ang dalawang mundo. Noong 498 BC, sinunog ng mga Greeks ang Persian city ng Sardis, isang matinding insulto sa Persya. Ibig sabihin nito, personal na ang laban. Nang tuluyang mabigo ang Ionian Revolt, may isang pangako si Persian King Darius. Gaganti siya sa Athens. Ngayon, punta tayo sa 490 BC, unang malaking invasion ng Persya sa Greece. Unang tinamaan ang Eretria, na nasira at bumagsak matapos ang siege. Sunod na target? Athens. Lumapag ang Persian army sa isang lugar na tinatawag na Marathon. Dito pumasok ang Athenian general na si Miltiades na may isang risky but smart decision. Hindi siya naghintay. Siya ang umatake. Ginamit ng Greeks ang hoplite phalanx. Mabigat ang armor, mahahaba ang sibat. Solid ang formation. Resulta, shocking victory ng Athens laban sa mas malaking hukbo ng Persya. Sa unang pagkakataon, napatunayang pwedeng talunin ang Persya. Akala ng iba, tapos na ang laban. Pero sa totoo lang, nagsisimula pa lang. Dahil pagkatapos nito, namatay si Darius at ang anak niyang si Xerxes ang humawak ng plano. At mas malaki ang ambisyon ni Xerxes. Meanwhile, si Athens may isang leader na nakakita ng paparating na panganib, si Themistocles. Pinus niya ang paggawa ng malaking navy gamit ang triremes. Noong 480 BC, personal ng pinamunuan ni Xerxes ang second invasion ng Greece. Isa ito sa pinakamalalaking hukbo sa sinaunang kasaysayan. Pero hindi umatras ang Greece. Pinili ng Greeks na harangan ng Persya sa makitid na pass ng Thermopylae. Dito natin nakilala si Leonidas at ang Spartans. Sa makitid na daan, nawawala ang advantage ng dami. Ilang araw nilang pinigilan ng Persya hanggang sa may nagturo ng lihim na daanan. Alam ni Leonidas na talo na sila, pero pinili niyang manatili para bumili ng oras. Isang tactical sacrifice. Dahil sa Thermopylae, napilitan ng Athens na iwan ang lungsod at sinunog ito ng Persya. Pero buhay pa ang Greek Navy. Dito pumasok ang masterstroke ni Themistocles, ang Battle of Salamis. Nilurian niya ang Persian fleet papasok sa makitid na strait. Sa halip na advantage, naging problema ang dami ng Persian ships. Chaos ang sumunod. Isa-isang binangga at nilubog ng Greek triremes ang Persian Navy. Ito ang turning point ng buong digmaan. From offense, naging defense ang Persya. Umatras si Xerxes pabalik sa Asia, pero iniwan niya si Mardonius.
Noong 479 BC, nagharap ang dalawang panig sa Platea. Sinubukan ng Persya ang open field battle pero nanaig ang disiplina ng Greek hoplites. Nang bumagsak ang leader, gumuho rin ang buong Persian army. Sa parehong panahon, tinalo rin ng Greek fleet ang Persya sa Mycale. Pagkatapos nito, ang Greece na ang nag-offensive at nabuo ang Delian League. Unti-unting humina ang impluensya ng Persya sa Aegean. At bandang 449 BC, tahimik nang natapos ang digmaan. Pero ang epekto nito, napakalaki. Dito umangat ang Athens. Ang Greco-Persian Wars ay kwento ng strategy over size. At kung trip mo ang ganitong kwento ng wars and battles, Subscribe at kita tayo sa susunod na laban.